Panay ang hilot ni Henry sa kanyang sentido habang tinatapos ang kanyang paperwork sa opisina. 8:00 na ng gabi. Maya-maya ay pumasok si Rob, ang kanyang assistant. Sir, may good news. Eksaheradong batid nito. Sabihin mo na. Atat niyang wika. Natagpuan na ang asawa niyo. Napatayo siya bigla. Talaga? Nasaan siya? Nagtatrabaho siya sa main electronics store niyo bilang sales manager. Pero ngayon nasa bar siya kasama yung ibang empleyado. Dinampot ni Henry ang kanyang cellphone sa lamesa. Dalhin mo ako sa kanya. Yes, sir. Umalis din sila kaagad. Inapuran niya ang driver nang makalulan sila ng kotse. Pagdating ng bar ay kaagad niyang hinanap si Tamara, ang asawa niyang lumayas 6 years ago, at pinalabas ng kaanak nito na namatay sa panganganak. Ayun siya, sir. Sabi ni Rob. Itinuro ang babaeng sumasayaw at pinaliligiran ng mga lalaking lasing. Itinulak niya ang isang lalaking hawak sa bewang ng kanyang asawa. Stay away from my wife. Singhal niya rito. Hey, sino ka ba? Reklamo ng lalaki. Hindi niya ito pinansin. Nagulat si Henry nang bigla siyang yakapin ni Tamara at kinagat sa kanang balikat. Oh! Daing niya. Ang bango mo, mister? Nakangiti sabi nito nang tumingala sa kanyang muka. Lasing na ito, magulo ang mahabang buhok na maalon. Nakasuot pa ito ng maikling skirt na maroon at blouse na puti. Let's go home, honey. Anya at sana'y bubuhatin ito, ngunit may bumato ng baso sa kanyang likod. Nilingon niya ang bumato. Ito pala ang lalaking itinulak niya. Ang yabang mo ah, hindi mo ba ako kilala? Maangas na sabi ng lalaki. I don't care who you are. Then, I'll remind you who I am. Nagtawag doon ng tropa. Nilapitan naman siya ni Rob. Sir, just ignore them. Nanggugulo lang ang mga yan. Nito. No, hold my wife and let me handle these morons. Gigil niyang wika. Baka mapahamak lang kayo, sir. Tara na po. I'm a former leader of a famous fraternity, remember? Matagal na rin akong hindi nakikipagbasag ulo. Mukhang ngayon na lang ulit. Nang lumapit siya sa mga lalaki ay sabay na sumugod ang dalawa, pero sinalubong niya ang mga ito ng sidekick sa sikmura. Sumugod din ang isa pa pero hinuli niya ang kamao nito at pinilipit ang braso nito. Sabay tadyak sa dibdib ng lalaki. Isinunod naman niya ang mayabang na leader at sinuntok ito sa muka. Whoever messes with my wife will pay with their lives. Gigil niyang wika at umisa pa ng suntok sa muka ng lalaking nakahandusay sa sahig. May lumapit ding 2 bouncer at inawat ang ibang lalaki. Pagkawan ay binalikan niya si Tamara na nagwawala habang gapos ni Rob ng mga braso. Binuhat na niya ito. Sino ka ba? Saan mo ko dadalhin? Palatak nito habang sinusuntok si Henry sa dibdib. Ikaw nang bahala rito, Rob. Kausapin mo ang owner para di magreklamo. Sa mga gagong yan mo pabayaran ng mga dadamage. Habili niya sa assistant. Yes, sir. Paglabas ng bar ay isinakay niya sa kotse si Tamara at niyakap ng mahigpit. Dalhin mo kami sa kondo ko, Mang Ricky. Utos niya sa driver. Yes, sir. Tumaliman naman ito. Pagdating sa kanyang condo unit sa Cubao ay kaagad niyang ipinasok sa banyo si Tamara. Mas malapit kasi roon kaysa sa mismong bahay niya sa Quezon City proper. Anong gagawin mo sa akin? Hoy! Natatarantang tanong ng kanyang asawa. Hindi mo na ako makilala dahil sa kalasingan mo. Maligo ka muna. Anya, mabilisan niya itong hinubaran ng damit. Hindi na nito mabalanse ang katawan kaya panay ang yakap sa kanya. Hinalikan siya nito sa mga labi. Siya namang sobrang namis ang asawa ay hindi nakatiis at tinugon ng halik nito. Nang lumalim pa ang halik nito ay natukso na siyang hangkinin to. Kasal pa rin naman sila kaya may karapatan pa rin dito. Napabalikwas naman ng upo si Tamara nang magising siya kinabukasan. OMG! Anong ginawa ko? Natatarantang tanong niya sa sarili. Ginupo na siya ng kaba nang mapansing hubad siya at katabi ang hubad ding lalaki na nakadapa sa kama. Tumayo na siya at hinanap ang kanyang mga damit. Natagpuan niya yun sa banyo at muling isinuot. Kainis, pahamak talagang alak yun. Palatak niya habang palabas ng silid. Nang makalabas ng gusali ay kaagad siyang pumaran ng jeep. Umuwi siya sa apartment na kanyang tinutuluyan. O Tamara, saan ka natulog kagabi? Tanong ni Mercy nang pagbuksan siya ng pinto. Katrabaho niya ito at kasama sa apartment. Hindi ko alam kung kaninong condo unit yun. Balis ang turan niya. Tumuloy na siya sa kanilang kwarto. Sinundan siya ni Mercy.
Hanap ako ng hanap sa'yo kagabi. Naiwan mo ang bag mo sa lamesa natin kaya inuwi ko na. Magre-report pa lang sana ako sa pulis ngayon eh. Nalasing din ako kagabi at hindi kita napansin. Kumuha na siya ng mihisang damit. Maliligo muna ako, Mercy. Sige, magluluto muna ako ng almusal natin. Isang linggong hindi nakapasok sa trabaho si Tamara dahil nilagnat siya. Sinabayan pa ng diarrhea. Huwebes ng umaga ay sumabay na siya kay Mercy na umalis ng bahay. Dapat nagpahinga ka muna, Tamara. Namumutla ka pa oh. Ani Mercy habang lulan sila ng jeep. Hindi pwede. Marami na akong absent kaya bawas sweldo yun. Kulang pa ang ipon ko para mabawi ang anak ko. Teka, nasan bang anak mo? Palagi mong bukang bibigyan eh. Nasa tatay niya. Kaya ako bumalik dito sa Maynila ay para mabawi ang anak ko. Pero syempre, habang narito ako, kailangan may trabaho ako. Kaya nag-apply ako sa HG Electronics Incorporated. Bakit ba kayo naghiwalay ng asawa mo? Napabuga siya ng hangin. Maraming nangyari. Basta nung nanganak ako, kinuha na raw ng asawa ko ang baby namin at dinala sa ibang bansa. Sino namang nagsabi niyan sa'yo? Ibig sabihin mayaman ang asawa mo? Yung stepbrother ko. Oo, mayaman ang angkan niya. Kaya wala akong laban kapag pinaglaban ko ang karapatan ko sa bata. Hay, malala bang away niyo ng asawa mo at humantong kayo sa ganito? Nahuli ko na may babae ang asawa ko noon. Ayun lang, kaya pala nagrebelde ka. Bihira na talaga ang loyal na lalaki ngayon. Pagdating sa electronic store ay kaagad sumalang sa trabaho si Tamara. Nanghihina pa siya pero kailangan niyang piliting magtrabaho. Ma'am, dumating na po ang bagong stock ng cellphone mula US. Batid ng isa sa sales assistant nilang babae. Sige, pupunta ako sa stockroom. Anya, dumiretso siya sa stockroom. Tambak ng nakakahong cellphone roon. May mga nailabas na cellphone at kinukuha ng staff ang serial number nito. Palapit na siya sa staff nang matapilok siya at aksidenteng naitulak ang lamesang may nakapatong na cellphone. Ay palaka! Tili niya nang maalog ng husto ang lamesa at tumalsik ang 3 cellphone. Nabasag ang screen ng 2 cellphone. Wala pa yung screen protector. Anong nangyari, Miss Tamara? Tanong ng kararating lang na general manager na lalaki. Tumayo siya ng tuwid at tulalang nakatitig sa basag ng mga cellphone. Hindi ko sinasadyang matulak ang lamesa, sir. Kabadong paliwanag niya ng mahimasmasan. Nataranta na ang general manager at pinulot ang mga cellphone. Miss Tamara, bagong release ng mga model ng cellphone na to. Ang isang cellphone ay nagkakahalaga ng 100,000 mahigit. Anito, nawindang siya. Oo, pero screen lang naman ang nabasag, sir. Kailangan mong bayaran ko ang buong cellphone? Di ba may inventory protection po yan at warranty? Mangiyak-ngiyak niyang saan. Wala tayong inventory protection, Tamara. Import kasi ang mga yan. At hindi sakop ng warranty ang aksidenteng pagkasira. Factory defects lang ang covered ng warranty. Maya-maya ay may dumating na 2 lalaki. Parehong naka-black suit. What's happening here? Tanong ng pamilyar at barito ng boses ng lalaki. Sir, nabasa po ng sales manager ang screen ng 2 cellphone na mula US. Sabi ng general manager. Napatitig si Tamara sa matangkad na lalaki na siyang nagtanong. Kumurap-kurap pa siya sa akalang namamalikmata lamang siya. Nang lumapit ito sa kanya ay kumabog na ang kanyang dibdib. Ito lang naman si Henry Guerrero, ang kanyang asawa. Henry? Gilalas niyang sambit. Yes, honey, it's me. Seryosong pakilala pa nito. Manghang napatingin sa kanila ang ibang empleyado. Anong ginagawa mo dito? Balis ang tanong niya. Aren't you aware? I own this store, and I'm the president and CEO of HG Electronics Incorporated. Nagimbal siya. Dati kasi ay tumutulong lang si Henry sa opisina ng daddy nito. May sariling kumpanya na pala ito ngayon. Wala pa akong 1 buwan dito kaya hindi ko pa kilalang may-ari. Teka, paano mo nalamang dito ako nagtatrabaho? Anya. Actually, lately ko lang nalaman na narito ka. I've been searching for you for more than 5 years already. I got the news that you died after giving birth to our child. Ano? Sino naman ang nagsabing patay na ako, ha? Heto ako. Humihinga pa at buhay na buhay. Kaya pa nga kitang tadyakan eh. At nasan ang anak ko, Henry? Easy. Let's talk about it privately. Akmang hahawakan siya nito sa kanang braso, pero iniwaksi niya ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Ibalik mo sa akin ang anak ko, Guerrero.
Napahilo sa sentido nito si Henry. Pinapanood na sila ng lahat sa store. Ang mga empleyado roon ay nagulat sa nalamang mag-asawa sila ni Tamara. Honey, Huwag mo akong matawag-tawag na honey. Hudyo ka? Okay, sumama ka muna sa akin. Hindi ko pwedeng magtrabaho rito hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. At baka nakakalimutan mo, may kailangan kang bayarang mga cellphone. At babayaran mo yan sa paraang gusto ko. Ano? Paano ko mababayaran ng utang ko kung hindi ako magtatrabaho? Kaya nga sumama ka muna sa akin para malaman mo kung paano ka makakabayad ng utang. Bahagya rin siyang kumalma. Sige, sasama ako para makita ang anak ko. Fine, let's go. Sumunod naman siya rito hanggang sa makalabas ng store. Lumulan sila sa magaran nitong kotse at umupong magkatabi sa backseat. Bakit mo pala ako tinakasan nung gabing dinala kita sa condo unit ko? Nung nalasing ka sa bar? Tanong ni Henry na siyang bumasig sa katahimikan. Gilalas na napatitig siya rito. Ikaw ang lalaking yun? Untag niya. Oo, pinuntahan kita sa bar at inuwi sa condo ko. Kaso lasing ka na at sobrang namiss din kita. Kaya may nangyari sa atin. Ay, buisit ka talaga. Nagpapapadyak niyang usal. Pagkamalas ko naman, bakit sa'yo ko ulit ibinigay ang pagkababae ko? Tumawa ng pagak si Henry. Seriously? Hindi mo man lang ako nakilala nang makita mo ako sa kama? Ganyan ka ba kagalit sa akin? Anito. Nakadapa ka kasi at nagmamadali na akong umalis. So, kung hindi pala ako kasama mo, okay lang sa'yo. Ganyan ka na ba ngayon, Tamara? Ganyan ka ba magrebelde at kung sino na lang ang sinasamahan mong lalaki? Anong pinagsasabi mo riyan? Hindi ako kasing baba ng iniisip mo. Lasing ako at alangan namang maglupasay ako kung nagawa ko na ngang ibigay ang sarili ko habang lasing ako. Sa palagay mo gagawin ko yun kung matino ang isip ko? FYI lang ha, noon lang ako nagbar. Stress lang ako at gusto nang makaganti sa'yo. Pero wala akong perang panlaban sa'yo. Kaya para mabawasan naman ang problema ko, sumama ako sa mga katrabaho. But that doesn't mean na mababa na akong babae. Napaka-judgmental mo, samantalang ikaw ang nanamantala sa akin. You're my wife, kaya hindi yun pang-aabuso. Kasalanan ko ba kung nauna kang manghalik? Kasalanan ko ba na sobra na kitang miss? Ewan ko sa'yo, Henry. At bakit mo ba ako kinuha sa bar? My assistant hinted me that you're working with one of my company stores. Nalaman din niya na nasa bar ka, kaya pinuntahan kita agad. Hindi ko naman nakalain na nagwawalwal ka na pala ron. Buti nga dumating ako eh, kundi sinamantala ka na ng mga lokong yun sa bar. At bakit hinanap mo pa ako? Nagsawa ka na ba ron sa babae mo? Napailing si Henry. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa babae na yun? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ko kilala ang babaeng yun. Kasama lang siya ng investors ni Daddy na bumisita at nakakasama ko siya sa lunch meeting. Kaso nung naiwan kami sa office ni Daddy, binigyan niya ako ng juice na may gamot pala. Kaya nawala ako sa wisyo. Nagulat na lang ako nang bigla siyang kumandong sa akin at hinalikan ako. Saktong pumasok ka. Paliwanag nito. Dahil sa galit noon ay nagdilim na ang paningin ni Tamara at kinaladkad niya palabas ng opisina ang babae. Kabuwanan na niya noon at sana'y maghahatid ng lunch kay Henry. Nagchat ka kasi sa akin na dalhan kita ng lunch noon, kaya pumunta ako sa kumpanya ng daddy mo kung nasan ka. Kaso, iba ang naabutan ko. I didn't chat you, Tamara. Sino yung nagchat sa akin? Account mo yun eh. I was set up by someone who may want to ruin my life. Patuloy ko pa rin pinapahanap ang taong yun. Hindi rin siya kilala ng babaeng umakit sa akin at na-blackmail lang din daw siya. Wala na akong pakialam kung sino ang hayop na yun. Basta ibalik mo sa akin ang anak ko. 5 taon na siya ngayon at ni isang beses ay hindi ko siya nakita. Ang selfish mo, Henry. Napapaluhanan niyang palatak. No, stop accusing me like that, Tamara. I've never been selfish. So please stop your nonsense wrath against me, okay? Sinungaling? Sabi ng stepmother ko, kinuha mo raw ang anak ko kasi may sakit. Dinala mo raw siya sa US, tapos hindi ka na bumalik. Pabalik-balik ako sa bahay niyo noon pero walang tao. Nadisgrasya na ako at nakoma. Ang tagal kong hindi nakalakad kaya umuwi kami ng stepbrother ko sa Tarlac. Sa Tarlac? Akala ko ba sa Pangasinan kayo nakatira ng papa mo? And who's your stepbrother anyway? Hindi na mahalaga yun. Basta ang alam ko lang, kinuha mo ang anak ko at inilayo sa akin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yun, Henry? Para akong baliw na hindi alam kung saan hahanapin ang anak ko. Humihik din pahayag niya. Nilapitan naman siya ni Henry at nahigpit na niyakap.
I'm sorry. Believe me, I didn't take our daughter away from you, Tam. Someone left a baby outside my house's gate. May kasama ng birth certificate niya. May sulat na nagsasabing namatay ka raw matapos manganak. Pina-DNA test ko ang bata at totoong anak natin siya. Pero may sakit siya. She was diagnosed with galactosemia, a condition where the body cannot properly process galactose, a sugar found in milk. Nagkaroon na ng komplikasyon kaya apektado ang ibang organs niya. Kaya dinala namin siya ni Mommy sa US para mapagamot ng maayos. Then my mom decided to stay in the US with Savannah, our daughter. Last year ko lang kinuha si Savannah kasi mag-aaral na siya. Kwento nito. Lumayo siya kay Henry. Sino ang nag-iwan ng anak ko sa gate ng bahay mo? Curious niyang tanong. Hindi ko alam. I think isa siya sa relatives mo. Hindi ko rin maintindihan kung bakit niya sinabi na patay ka na. Bata pa ako ay namatay ang nanay ko. Namatay na rin si Papa 3 years ago. Yung stepmother ko lang at stepbrother ang nakasama ko. Pero last year, namatay ang stepmother ko. Kung sino man ang may pakana ng lahat na to, natitiyak ko na may matindi siyang galit sa akin o sa'yo. Wala akong alam na may galit sa akin. Baka sa'yo meron. At hindi ko matanggap na pinagkait mo sa akin ang anak ko ng mahigit 5 taon, Henry. Nag-chat ako sa'yo. Nag-text. Pero walang sagot. Humagulgol na siya. Nagpalit na ako ng contact information to avoid the hackers. Hindi na rin kita makontak. Maniwala ka, hinanap kita, Tamara. Hindi ako naniwalang patay ka na dahil wala akong nakitang death certificate mo. Lalo akong nahirapan habang pinapalaki ko si Savannah. She's always asking me about you. Tumigil siya sa paghikbi at matamang tinitigan sa mga mata si Henry. Matagal na niyang tinanggap na hindi siya nito mahal at pinakasalan lang siya dahil nabuntis siya. Tanggap ko na hindi mo ako mahal, Henry. Kaya mo lang naman ako niligawan dahil may pustahan kayo ng mga kaibigan mo. Alam ko na ang totoo, kaya triple ang sakit na dinanas ko. At yun ang isa sa nag-udyok sa akin para iwan ka. Emosyonal niyang pahayag. I admit, I made mistake. Nung sinagot mo ang panliligaw ko, nakuha ko ang prize sa mga kaibigan ko. Pero nakonsensya ako, Tam. Noong nilasing ka ng mga kaklase mo, hindi kita natiis at inilabas kita sa venue ng party. Dinala kita sa condo unit ko, pero may nangyari sa atin. Nung sinabi mo na nabuntis ka, natakot ako. Kaya nagpa siyang parents ko na ipakasal tayo. Pumayag naman ng tatay mo noon. Mahalaga kasi sa pamilya namin ang reputasyon. Kaya pumayag ako sa kasal kahit na hindi pa ako handang mag-asawa. Anito. Pero hindi mo talaga ako gusto. Ramdam ko yun nang nagsasama tayo. Ang lamig ng pakikitungo mo sa akin. Tumawa siya ng pagak. At sino ba ako para magustuhan ng isang Henry Guerrero na anak ng isa sa pinakamayamang businessman sa bansa? Isa lang naman akong scholar na nakapag-aral sa prestiyosong universidad at anak ng CEO sa paluging kumpanya. Biglang tumahimik si Henry. Kahit naman sabihin ko sa'yo ang totoong nararamdaman ko, hindi ka maniniwala. Because you hated me since you learned the truth behind our relationship. Maya-maya ay sabi nito. Oo. At hindi mo ako masisisi kung hanggang ngayon ay sukdulan ng galit ko sa'yo. Wala ka na kasing ginawa kundi saktan ako. Kung wala nga lang tayong anak, baka matagal na akong sumakabilang buhay. Humihikbi na namang sabi niya. Tamara, bakit ba ayaw mong maniwala na hindi ko sinadyang ilaliw ang anak natin? Kasi huli na. Nasaktan na ako. Pero hinanap kita. Kaya nga magkasama na tayo ngayon, di ba? Dahil hindi ko matanggap na patay ka na. Hinanap? Ang yaman ng pamilya mo, Henry. Kung hinanap mo ko, pairalin mo lang ang pera at na impluensya mo, mabilis mo akong makikita. Ginawa ko naman, pero tila bigla kang nabura sa mundo, kaya hindi ka namin matagpuan. Then recently, my investigator finally found you. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko, Henry. Ang anak ko, tingin mo makikilala pa ba niya ako? Dapat kasama niya ako habang lumalaki siya eh. Dapat kasama ako habang nagdidiwang siya ng kaarawan. Of course, she knew you. Alam niya ang mukha mo kasi palagi niyang tinititigan ng picture mo. Natitigilan tumitig siya kay Henry. Alam din ba niya ang pangalan ko? Oo naman. Halos araw-araw niya akong tinatanong kung kasama na ba kitang umuwi. Lalo siyang nasabik na makita ang kanyang anak. Gusto ko makita ang anak ko ngayon din, Henry. Okay, we will go home first. Nasa family house namin si Savannah. Iniiwan ko siya ron sa parents ko tuwing umaga at kinukuha na lang sa gabi pag uwi ko. Binalot na ng galak ang kanyang puso. Pagdating sa family house ng mga Guerrero
ay kaagad na bumaba ng kotse si Tamara. "Anak, Savannah, narito na si Mommy!" Sigaw niya habang walang abog na papasok sa mansyon. Hinabol naman siya ni Henry. Nagulat ang mga kawaksi ng mansyon sa pagpasok niya. "Savannah?" Tawag niya nang makita ang dalawang batang naglalaro. Unang lumingon sa kanya ang mas matangkad na bata na kulot ang buhok. Sa sobrang pananabik ay ito ang kanyang niyakap. "Anak, ako ang mami mo!" Humihikbing wika niya. Nilapitan na siya ni Henry at kinalabit sa balikat. "Tamara, hindi siya anak natin. Anak siya ng kuya ko." Anito. Nagulat siya at biglang pinakawala ng bata. "Hindi? Nasan si Savannah?" Natatarantang tanong niya. Nabaling ang kanyang tingin sa batang babae na namimilog ang mga mata habang nakatitig din sa kanya. May hawak itong malaking manika. "She's Savannah," ani Henry. Nilapitan ang batang nakatitig sa kanya. Malaki ang pagkakahawig nito kay Henry, kaya ito na nga ang anak nila. Humagulgol na siya at napaluhod sa harapan ng bata. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Anak ko, miss na miss ka na ni Mommy." Anya. "I missed you too, Mommy." Tura naman ito. Lalo lamang siyang naiyak dahil sa hindi mapigil na galak. Tinitigan niya ang maamong mukha ng kanyang anak. "Do you know me, baby?" Pagkawa na itanong niya. "Yes, Mommy. Daddy told me about you and I have a picture of you. You're prettier than the picture, Mommy." Malapad siyang ngumiti. "I'm happy to see you, anak. I hope you're not angry." "No, Daddy said you're missing." "I'm here now, and Mommy will never leave you, okay?" Tumango naman ang bata at hinalikan pa siya sa pisngi. Ito naman ang yumakap sa kanya. Maya-maya ay dumating si Monica, ang ina ni Henry. "Tamara? Ikaw ba yan?" Manghasaad ng ginang. Tumayo na siya at hinintay na makalapit ang ginang. Bigla naman siya nitong niyakap. "Tama nga si Henry, hindi totoong patay ka na." Naluluhang sabi nito. "Buhay po ako. 2 beses akong pumunta rito noon pero wala kayo. Napagkamalan pa ako ng bagong gwardiya niyo na baliw kaya itinaboy niya ako. Hindi na ako nakabalik kasi nadisgrasya ako at hindi nakalakad." Anya ng bahagyang makalayo sa ginang. Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi. "Ilang taon ka na ngayon? Parang hindi nadagdagan ng edad mo ah." 26 na po ako." "Oo nga pala. 2 taon ng tanda sa'yo ni Henry. Pero kumusta ka na? Sabi ni Henry nagtatrabaho ka sa electronic store niya." "Opo, umuupa lang po ako ng apartment sa Cubao malapit sa store ni Henry." "Mabuti na isip mong bumalik dito sa Maynila. Ang sadya ko lang naman po ay makita at mabawi ang anak ko." Bakit mo babawiin si Savannah, iha? Hindi namin kinuha ang anak mo. Buong akala namin ay namatay ka nga kaya tinulungan ko si Henry na alagaan ang anak nyo. But my son never stopped finding you. Kasi malakas ang kutob niya na buhay ka pa. Please don't blame us. Since you're already here, why don't you live here again? Isa pa, kasal kayo ni Henry. You're still part of her family." "Ang anak ko lang naman po ang gusto kong makasama." Napabugan ng hangin ng ginang. "Sige, pag-usapan niyo ni Henry yan. Ayoko nang makaalam sa inyo. Kung ano ang desisyon niyo ay irerespeto ko." Tumango lamang siya. Si Henry naman ang kinausap ng ginang, kaya binalikan ni Tamara ang kanyang anak. Tinabihan niya ito sa couch at kinausap. Maya-maya ay nagpaalam si Henry na babalik na sa trabaho. "Teka, paano ang trabaho ko?" tanong niya. "Kung gusto mo pa rin magtrabaho sa store ko, walang problema. Pero hindi mo dadalhin kung saan si Savannah, Tam. Kung gusto mo siyang makasama, titira ka sa bahay ko." Ani Henry. Sinipat niya si Savannah na nakatingala sa kanya habang hawak ang isang kamay niya. "Mommy, are you leaving po?" tanong nito. "No, baby. Mommy has work too." Anya. "Then you will go home to us after work?" Malapad itong umiti kaya nakumbinsi siyang tumira sa bahay ni Henry. "Yes, anak. Uuwi ako sa bahay niyo mamaya. Pero may aayusin muna ako sa trabaho." "Okay, I will wait for you then." Ibinalik naman niya ang atensyon kay Henry. "Sige, uuwi ako sa bahay mo. Pero paano utang ko sa store?" Anya. "Don't worry about it. Screen lang naman ang cellphone ang nabasag pero dahil kailangan tong ma-repair, may babayaran ka pa rin. Mga 60,000. Nasa 400,000 lang naman ang halaga ng 3 cellphone na yun. At 2 lang ang may basag sa screen." Sabi nito.
400,000 lang? Amuse niyang saad. Bakit? Nabilhan nga kita ng wedding gown na 5 million ang halaga, di ba? Ang mahal naman ng cellphone na yun. Good ba yun? Natawa si Henry. Hindi lang basta cellphone ng mga yun, Tamara. Spy devices din yun na kayang mag-track ng libo-libong IP address. May personalized application ng cellphone to block and monitor the hacker and virus. Sensitive lang ang screen nun kasi sensor. Bigla niyang naalala na magaling sa hacking si Henry. IT engineer to. Ibig sabihin ay wala na akong babayaran? Meron, pero iba ang kabayaran. Ano? Be my wife again. Pilyo tong umiti. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Anak ko lang ang pagsisilbihan ko, Henry. Tigilan mo ako. Mariing sabi niya sabay biran ng talikod. Niyakap niya ulit si Savannah at nagpaalam dito. Pagkuhan ay sumama na rin siya kay Henry pabalik sa store nito. Katabi lang pala ng store ang 10 palapag na gusali kung nasaan ang opisina nito. Ipasusundo kita mamaya sa driver at sasamahan ka na kunin ang gamit mo sa apartment. Sabi ni Henry nang makahinto ang kotseng sinasakyan nila sa tapat ng store. Sige, pero alas 5 pa ang out ko sa trabaho. No problem. Maghihintay ako sa office at sabay na tayong susunduin si Savannah sa family house namin. Doon na rin tayo mag-dinner. Tumango lamang siya saka bumaba. Pagpasok niya sa kotse ay kaagad siyang nilapitan ni Mercy. Cashier ito roon. Totoo ba, Tamara? Ang CEO ang asawa mo? Eksaheradong tanong nito. Oo, at hindi ko alam na siya pala ang boss natin. Pumasok na sila sa mini office niya. Grabe no, tadhana na ang kumilos para sa inyo. Ang swerte mo, girl. Super rich ang mister mo. Paano pala kayo nagkakilala ni Sir Henry? Siya palang kinukwento mo na mayaman mong asawa na gusto mong labanan para mabawi ang anak mo. Ay naku girl, wala ka talagang panalo sa boss natin. Alam ko yan, Mercy. Kaya nga nag-iipon ako eh. Pero baka senior na ako, di pa ako nakaka1 milyon na ipon. Bale, schoolmate ko siya sa university kung saan ako nag-aral ng business management. Ahead siya ng 2 taon sa akin at IT engineer siya. Basta, mabilis lang ang pangyayari nung niligawan niya ako. Hindi na niya naikwento ang komplikasyon sa relasyon nila ni Henry dahil umiinit ang kanyang ulo. Bumalik na siya sa trabaho at saka lang nahawakan ng kanyang cellphone na naiwan sa kanyang bag. Pagsapit ng hapon ay dumating ang driver ni Henry upang sunduin si Tamara. Tapos na rin ang kanyang duty. Nakisakay na rin sa kotse si Mercy dahil iisa lang naman ang uuwian nila. Talaga bang lilipat ka na sa bahay ng asawa mo, Tamara? Malungkot na saad ni Mercy nang lulan na sila ng kotse. Magkatabi sila sa backseat. Oo, kasi yun lang ang paraan para makasama ko ang anak ko. Eh, wala ka na bang balak makipag-ayos sa asawa mo? Depende sa trato sa akin ni Henry. Bakit? Mukhang mabait naman si Sir Henry kahit may bad temper. Bully ang isang yun, basta gulero pa. Palagi siyang nasasangkot sa gulo ng college. Pero mahal mo siya. Inusig na siya nito. Hindi siya sumagot. Pero hindi niya maikakaila na minahal talaga niya noon si Henry kahit na may pagka-badboy ito. Pagdating sa tinutuloy ang apartment ay kaagad nag-impake ng kakaunti niyang gamit si Tamara. Nakikigamit lang siya ng appliances ni Mercy. Kapitbahay rin nila sa talalak ang pamilya nito. Naisip ko lang, Tamara, bakit hindi ka sa kumpanya ng stepbrother mo nagtatrabaho? Hindi ba distributor sila ng mga gadgets at appliances? Pagkawan ay tanong ni Mercy. Tinutulungan siya nitong maghakot ng bag. Oo, pero nagsara ng branch ng kumpanya ni Kuya rito sa Maynila. Sa Pampanga at ibang probinsya na lang ang branches nila. Doon ako dati nagtrabaho. Tumakas nga lang ako kasi ayaw ni Kuya Javier na bumalik ako rito sa Maynila. Sabi niya, mabuti mabait ang stepbrother mo, no? Pogi pa. Kinilig pa ito. Ngumiti lamang siya. Nang mahakot ang kanyang gamit ay nagpaalam na siya kay Mercy. Makikita pa naman sila nito sa store. Lumulan na siya sa kotse. Ma'am, tumawag po si boss. Naghihintay na po siya sa office. Sabi naman ng driver. Sige, puntahan na natin siya. Nagmaniobra na ng sasakyan ng Ginoo. Traffic na kaya halos 1 oras bago sila nakarating sa HGEI building. Hindi na siya bumaba ng sasakyan at hinintay na lang si Henry. Maya-maya ay lumabas na ito ng gusali. Nakasibangot. Ang tagal nyo. Angal nito nang salubungin nito ng driver. Sorry sir, traffic po kasi at natagalan kami sa apartment ni na madam. Ani Mang Ricky. Pinagbuksan pa nito ng pinto sa backseat ang boss. Lumula naman si Henry at umupo sa tabi ni Tamara.
Ilang bagahe bang hinakot niyo at ang tagal? Alas 5 pa raw kayo umalis ng store ah. Alas 8 pasado na. Palatak nito. Uminit na rin ang bumbunan ni Tamara. Wala naman akong magic para maisalpak lahat ng gamit ko sa bag at maleta, Henry. At hindi namin kayang paliparin ang kotse mo para malagpasan ng buhol-buhol na traffic. Palatak din niya. Ito ang ayaw niya kay Henry. Walang tiyaga maghintay. Umusad na ang sasakyan. Huwag ka munang papasok bukas sa trabaho. Samahan mo si Savannah sa school para mag-enroll. May babysitter naman siya. Mag-hire ako ng driver mo para magamit ang ibang kotse ko. Hindi pwedeng iisang kotse ang gagamitin natin at magkaiba tayo ng oras ng trabaho. Ang kupad mo pa namang kumilos. Tinitigan niya ito ng mahayap. Hindi naman ako katulad mo na lahat inaasa sa katulong, pati paglalaban ng brief mo. Kulang na nga lang isubuan ka rin ng pagkain eh. Hey, hindi na ako nagpapalaban ng brief sa katulong no. Simula nung umalis ka, ako nang naglalaba. Nakakahiya na. Kasi sabi mo may naiiwang buhok sa brief ko tuwing lalaban mo. Bigla siyang kinilabutan ng maalala ang madalas nilang pag-awayan noon ni Henry. Tungkol yun sa brief nito. Mabuti naman natuto ka ng maglaban ng brief mo dahil never ko na yung magagawa. Anya, tumawa ito ng pagak. You're still my wife, honey. Huwag mo nga akong tawaging honey, sabi eh. Angil niya. Fine. Pero dahil babalik ka na, no choice ka kundi paglaba ako ng brief. No way. Hindi mo ako katulong. Kasama yun sa pagbabayad mo ng utang, Tam. Sige, ipaglalaba kita ng brief sa loob ng 3 buwan. What? 3 buwan lang? Oo, at gusto ko hiwalay tayo ng kwarto. Pero sa akin matutulog si Savannah. Kailangan kong bumawi sa kanya. Hindi papayag si Savannah na magkahiwalay tayo ng kwarto. Matagal niyang pangarap na makasama ka rin namin. May sarili siyang kwarto pero sinasamahan ko siya hanggang sa makatulog. Ako ang bahala kay Savannah. Sasanayin ko siya sa akin. Ilang taon ako nang ulila sa kanya. Okay. Sana lang ay makaya mo ang ugali ni Savannah kapag sinumpong. Bakit? Ano bang nangyayari sa tuwing may sumpong si Savannah? Katulad mo, ayaw niyang kumain at maligo kapag nagtatampo. Tumawa pa ito. Hoy, naliligo naman ako no? Naliligo nga pero ulo lang ang binabasa. Parang duck. Nang tumawa na naman ito ay kinurot niya ito sa tagiliran. Napahiyaw ito sa sakit. Hindi pa rin kita pinapatawad, Guerrero. Kala mo Anya. Ang sakit mong mangurot, honey. Kurot lang yan at hindi kagat. Hey, kinagat mo ako noon sa bar. Di-deserve mo. Napailing lang si Henry. Pagdating sa family house ng mga Guerrero ay maingay. May ibang batang kalaro si Savannah, mga pinsan nito. Late na kayo, Henry. Tapos na kaming kumain. Sabi ni Monica. Nasa lobby ang mga ito kasama ang ibang kapatid ni Henry. Naroon na rin ang daddy nito. Welcome home, Tamara. Bati ni Sergio, ang daddy ni Henry. Nilapitan siya nito at niyakap. Salamat po, Tito. Anya. Anong tito? I'm your dad too. Angal nito. Tipid siyang ngumiti. Oo nga po pala. Kamusta po kayo? Eto, may edad na. Nilapitan din siya ng ate ni Henry na doktor, si Alessandra. Welcome back, Miss Sister-in-law. Anito, saglit siyang niyakap. Binati rin siya ng kambal niyang brother-in-law, sina Edward at Ernest. Binata na ang mga ito. Kumain na muna kayo ni Tamara, Henry. Sabi naman ni Monica. Yes, ma'am. Ani Henry. Niyaya na siya nito patungong dining area. Sumunod siya rito. Saan ka na pala nakatira, Henry? Tanong niya sa asawa nang makaupo sila sa harap ng lamesa. Dati kasi ay doon lang sila sa family house nakatira sa kanyang in-laws. Pinagsilbihan sila ng mga kawaksi. Sa Block 4 nitong subdivision ng bahay ko. Since nagtapos ako ng business course, binigyan na ako ni daddy ng house and lot kasabay ng 20 million. Anito. At nagtayo ka ng sariling negosyo? Ang electronic company ay ibinigay na sa akin ni Kuya Leonardo. Yung ikalawang kuya ko sa father side. Dati US-based ang kumpanya at distributor lang ang narito. Naisip ko magpatayo na rin ng pabrika rito para dito na manggagaling ang supply para sa ibang Asian countries. Then napalago ko pa ito at nagkaroon ng store sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kwento nito. Kaya pala kasama ka na rin sa top billionaire ng bansa at ikaw ang pinakabata sa top 20. May goal kasi ako. Anong goal mo? Ang magpayaman pa at sumikat. Para kahit anong pilit mong makalimutan ako, maririnig at makikilala mo kahit saan ang pangalan ko.
Tumawa siya na may sarkasmo. Sorry, hindi ako interesado sa kasikatan mo. I'm not here for you. Giit niya. Tingnan natin kung maiiwasan mo pa ang kapalaran mo bilang asawa ko habang buhay, Mrs. Guerrero. Pilyo ang ngiting sabi nito. Inirapan lang niya ito at nag-focus sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan ay umuwi rin silang mag-anak sa bahay ni Henry. Malapit lang din ito sa family house. May 2 palapag ang bahay ni Henry. Malawak at tinted glass ang dingding sa lobby. Mommy, can you sleep in my room tonight po? Tanong ni Savannah nang makapasok sila sa malawak na lobby. Sure, baby. Pero kasya kaya tayo sa bed mo? I think yes po. Si Daddy nag-sleep din sa room ko pero sa sofa siya nahihiga. Kung sa room ko kaya kayo matulog ng mami mo, anak. Sabi naman ni Henry. Pinandilatan niya ng mga mata ang asawa. Good idea, Dad. We will sleep with you. Natuwa naman ng bata. Narinig mo, Tamara? Pagbigyan mo ng anak natin. First time niyang mararanasang matulog kasama ang parents niya. Please, Mommy. Samo naman ng bata habang nakayakap sa kanyang mga hita. Namilig pa ang mga mata nito. Hay, sige na nga. Anya pagkuwan. Yay! I'm so excited! Kinilig pa ang paslit. Paggawan ay sabay na silang pumanhik sa hagdanan ng second floor. Pinaubayan na niya sa kawaksi ang kanyang mga maleta. Pagdating sa kwarto ni Henry ay sinamahan niya sa banyo si Savannah. Mommy, can I take a bath? Tanong ng bata habang nakaupo sa inidoro. Oo, pero saglit lang ha. Okay. Tumayo na ito at naghubad ng damit. Maliligo rin ako. Gusto mo dun tayo sa tub? Yes, Mommy, I want. Tumakbo na ito patungong bathroom. Sumunod naman siya dala ang tuwalyang nahila niya mula sa hanger. Kinargahan niya ng tubig ang tub at pumasok silang mag-ina. Take off your clothes, Mommy, ani Savannah. Ay, oo nga pala. Naghubad naman siya pero nag-iwan ng underwear. Pinatakan ni Savannah ng liquid soap ang tubig kaya nagkaroon ng bubbles. Maya-maya ay pumasok si Henry na tanging tuwalya ang sapin sa ibabang katawan. Lumubog tuloy sa tubig si Tamara at ilong lamang at mga mata ang nakalitaw. Can I join you, baby? Tanong nito kay Savannah. No! Mabilis na sagot ni Tamara. Hindi ka ang tinatanong ko, ang bata. Anito. Bawal ka rito, Henry. Mahiya ka naman sa anak mo. Tumawa pa ito. Hindi naman ako maghuhubad. At parang maliligo lang tayo sa mini swimming pool. Kahit na, dun ka na sa shower maligo. Huwag ka kang sumigaw sa harap ng bata. Savannah hates people yelling in front of her. Ikaw kasi. Sige, mamaya na ako maliligo pagkatapos ni Savannah. Hindi pwedeng magbabad ng matagal din sa tubig, baka sipunin. Tumalikod na ito at muling lumabas. Ngumiti naman si Tamara nang mapansing nakatitig sa kanya si Savannah na nagtataka. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Pasensya ka na anak ha, hindi naman galit si Mommy eh. Anya. Ngumiti na ito at yumakap sa kanya. Bakit mo po inaaway si Daddy, Mommy? Hindi ko inaaway ang Daddy mo. Sinasabi ko lang na hindi maganda ang mga ginagawa niya. Love mo po si Daddy? Nag-alangan siyang sumagot. Yes. Sabi lamang niya para hindi na ma-misinterpret ng bata. Dad loves you too, Mommy. Paano mo naman nasabi yan? Sabi niya po, and I saw him holding your photo every night. Nakita ko sa ilalim ng pillow niya ang picture mo, and he kissed it. Natigilan siya. Mahal ba talaga ako ng gagong yun? Pabulong niyang saad. Ano po, Mommy? Wala anak. Maligo na tayo kasi gabi na. Baka sipunin ka. Naglagay na siya ng shampoo sa kanyang palad at pinabula bago inilagay sa buhok ng bata. Pagkatapos nilang maligo ay si Henry naman ang pumasok ng banyo. Nagbihis na silang mag-ina at nagtuyo ng buhok. Isang linggo pa ang lumipas ay lalong napalapit kay Tamara si Savannah. Mas gusto na nitong matulog sa kwarto niya. Malapit na rin ang pasukan kaya todo asikaso siya sa bata. Mommy, can I go to your work too? Tanong ni Savannah habang nag-aalmusal sila. 7:00 pa lamang ng umaga at tulog pa si Henry. Hindi pwede anak, maraming work si Mommy doon. Bakit si Daddy okay lang kasama ko? Malaki ang office niya and I can sleep there too. Kasi boss ang Daddy mo. Okay, kay Daddy na lang po ako sasama para hindi nababalik yung bruha. Ha? Sinong bruha?
The girl with big eyes and a mouth po. Sabi niya, tawagin ko siyang mami kasi di ka na raw babalik. Loko yun ah. Sino naman kaya yun? Napukol niya ng mahayap na tingin si Henry na palapit sa kanila. Nakabihis na ito ng black suit, bagong ligo at ang bango. Bakit ang sama na naman ang tingin mo sa akin, Tamara? Tanong nito nang makalapit. Hinalikan nito sa pisngi si Savannah. Hahalikan din sana siya nito pero itinulak niya ang pisngi nito. Sagutin mo muna ako. Sino yung sinasabi ni Savannah na babaeng gustong maging mommy niya? Kastigo niya sa asawa. Si Monique. Yung anak ng business partner ko. Pero hindi na yun makakaapak sa opisina ko kasi nahuli ko na binibrainwash niya si Savannah. At ano naman ang sinasabi niya? Sinabi niya na malabo ka na bumalik kaya kailangan ni Savannah ng bagong mommy. Sabihin mo sa akin kapag bumalik yung babae nang maharap ko. Relax, hindi na babalik ang babaeng yun, lalo't narito ka na. Umupo na ito sa tabi ni Savannah. Daddy, sama ulit ako sa office mo ah, sabi ni Savannah. Sure baby, magbaon ka ng snack mo at tubig. Okay, then mommy will eat with us in your office? Tumitig sa kanya si Henry, hinihintay ang permiso niya. Oo na, sa office mo ka magla-lunch. Sabi niya pagkuwan. Yes baby, kasama natin ang mami mo. Pagkuwan ay sagot ni Henry sa anak. Natuwa naman ang bata, napasubo ng ginisang gulay. Pagkatapos ng almusal ay naunang umalis si Tamara luna ng kotse. May sarili na rin siyang driver. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. May tumatawag. Dinukot niya yun mula sa kanyang shoulder bag at sinagot ang unregistered number. Hello, sino to? Anya. Si Javier to, Tamara. Pakilala ng caller, ang kanyang stepbrother. Ginupo na siya ng kaba dahil ilang tawag din ni Javier ang hindi niya pinansin. Kuya Javier, sorry, naglolo ko kasi ang cellphone ko at kakabili ko lang ng bago. Palusot niya. Huwag mo akong tawagin kuya kung sinusuway mo naman ako. Nangako ako sa tatay mo na aalagaan ka. Pero ikaw naman tong tumakas. Ang tigas talaga ng ulo mo, Tamara. Magaling na ako at wala ka ng pananagutan sa akin. Alam mo namang matagal ko nang gustong makasama ang anak ko. Tumigil ka na, Tamara. Anong laban mo sa mga Guerrero? Tanggapin mo na anak lang ang kailangan sa'yo ni Henry Guerrero. Pero magkasama na kami ng anak ko at pinatara ako ni Henry sa bahay niya. Sinabi niya sa akin na hindi niya inilayo ang anak namin. May nag-iwan lang ng anak ko sa labas ng bahay niya. Ano? Baliw ka ba? Bakit ka pumayag na magsama ulit kayo ni Henry? Nakalimutan mo na ba kung paano ka sinaktan ng lalaking yan? Narindi na siya at biglang pinutol ang tawag. Na-stress siya bigla. Pagdating sa store ay kaagad sumabak sa trabaho si Tamara. Hindi niya hinawakan ang kanyang cellphone kahit nang sumapit ang tanghali. Sinundo na siya ni Rob. Ma'am, punta raw po kayo sa opisina ni boss. Sabi ni Rob. Sige, susunod na ako. Matamlay niyang wika. Kinuha na niya ang kanyang shoulder bag at sumunod kay Rob. Walking distance lang naman ang opisina ni Henry kaya hindi na siya sumakay ng kotse. At pagdating sa opisina ng kanyang asawa, ay nadatnan niya ang mag-ama na nakaupo sa couch. Mommy, we're waiting for you po. May food na po tayo. Excited na sabi ni Savannah. Talaga? Nagugutom na rin ako eh. Anya, lumuklok siya sa tabi ni Savannah. Nasa mahabang misita na ang mga pagkain at nakahanda na rin ang mga kubyertos. Ang baba naman ng table natin? Reklamo niya. I have a small chair here, Mommy. Dinungkot ni Savannah ang maliit nitong upuan mula sa ilalim ng misita. Lumipat ito roon. Sige, ikaw na lang ang maupo riyan. Okay na ako rito, anak. Sabi niya. Nilipat na ako sa table ko. Sabi naman ni Henry nang malagyan ng pagkain ng plato nito. Mabuti, dun ka sa malayo. Kumisnot siya nang pisilin ni Henry ang kanyang batok. Pinukol naman niya ito ng mahayap na tingin. Gumaganti ka ba? Anito. Gumaganti saan? Sa pambubuli ko sa'yo noon. Tumawa siya ng pagak. Pambubuli rin ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Oo, 2 gabi ka lang natulog sa kwarto ko, tinadyakan mo pa ako. Kaya nahulog ako sa sahig. Tapos mas gusto na ni Savannah nakatabi kang matulog. Asus, huwag ka magselos. Kung tutuusin ay sinulit mo ang mahigit 5 taon na ikaw lang ang kasama ni Savannah. We're not competing for Savannah's attention, Tamara. Alam ko. Gusto ko lang namang mas mapalapit pa sa akin si Savannah. Ako, ayaw mo bang mas mapalapit ako sa'yo? We're married, remember? Inirapan niya ito. Bakit ako ang susuyo sa'yo?
Ikaw ang may kasalanan sa akin ah. Ang kulit mo rin no? Wala naman kasi akong kasalanan. Mag-move on ka na, Tam. Paano ako mag-move on? Parang bangungot sa akin ang nangyari noon, Henry. Don't worry. Pinaimbestigahan ko na ang nangyari sa ospital kung saan ka nanganak at kung sino yung nag-iwan kay Savannah sa gate ng bahay namin. I know may mali sa nangyari sa atin noon at yun ang patutunayan ko sa'yo para tuluyan mo na akong paniwalaan. Tumalikod na ito at lumipat sa lamesa nito. Kumain naman siya. Abala na rin ang anak niya sa pagkain kaya hindi na malaya na nagkasagutan silang mag-asawa. Nagsimula ng pasukan kaya bago pumasok sa trabaho ay hinahatid ni Tamara sa school si Savannah. Kinder pa lang naman ito at half day lang ang pasok. Makinig ka sa teacher mo anak ha? Habilin niya sa bata nang makapasok sila sa classroom nito. Opo mommy, I will have stars. Confident namang sabi ng bata. Aasahan ko yan. Behave ka rin kay Manang Tessa ha? Okay po. Iniwan na niya ang bata at naroon naman ang babysitter nito. Lumula na siya ng kotse. Tumunog ang kanyang cellphone na nasa bag pero hindi niya pinansin sa akalang si Javier ang caller. Pagdating sa store ay nasorpresa siya nang madatnan doon si Henry. Honey, naiwan mo ba ang phone mo? Nakasimangot nitong tanong nang malapitan siya. Nasa bag ko, bakit? Kanina pa ako tawag ng tawag eh. Ikwentas mo kaya ang cellphone mo? Naging uneasy naman siya nang maisip na maling tawag ang iniiwasan niya. Sorry, akala ko kasi ibang tumatawag. Bakit? May iniiwasan ka bang tao na kinukulit ka? Natigilan siya nang maalala si Javier. Yung stepbrother ko. Kasi tinakasan ko lang siya. Kumistot siya nang hawakan siya ni Henry sa kanang braso at hinila papasok sa kanyang opisina. Binitiwan din siya nito. I'm curious about your stepbrother, Tamara. You didn't mention him before. Bakit ayaw niyang bumalik ka rito sa Maynila? Usig nito. Hinarap naman niya ito. Kasi nga siya ang tumulong sa akin para makarecover. Ibinilin din ako sa kanya ni Papa. Since nagpakasal si Papa at ang mama niya, naging close na kami. Parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. How old is he? 30 na siya. Is he married? Hindi, at busy lang siya sa negosyo. Naging uneasy si Henry at lumalim ang curiosity sa mga mata. May naalala ako. Nung nililigawan kita, may natanggap akong text message mula sa unregistered number. Sabi niya layuan daw kita kung ayaw kong magulo ang buhay ko. I just realized, maybe you know this person. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Henry. Iiwasan sana niya ito, ngunit muli siya nitong hinawakan sa mga braso. Tamara, tell me your stepbrother's full name, please. Si Javier Valera. Anya, natigal lang kanyang asawa. Javier? Yung may-ari ng Black Horse Electronics? Oo, kilala mo siya? Yes. Naging kaklase ko siya sa IT engineering noon. Pero irregular siya at naunang nag-graduate. Nag-aral nga rin si Javier sa school natin noon at siya ang tumulong sa akin para makakuha ng scholarship. He's a famous fraternity leader too. At kalaban sila ng fraternity na sinalihan ko. Ibig sabihin na kilala ka ni Javier? Malamang. Pero iba ang kutob ko sa lalaking yun. Maybe he's not just acting as your stepbrother, Tam. Mabait lang talaga si Javier kasi malaki rin ang naitulong ng tatay ko sa kanilang mag-ina. Tumatanaw lang siya ng utang na loob. I'm not convinced. At malamang ay galit na galit siya ngayon dahil bumalik ka sa akin. Matiim siyang tumitig sa mga mata ni Henry. Oo, galit nga siya, pero hindi niya ako mapipigilang makasama ang anak ko. And I won't allow him to take you from me. I will find out the truth about who is behind all our sufferings. Lumayo ito sa kanya at umupo sa swivel chair. May update na sa akin si Rob tungkol sa ospital kung saan ka nanganak. Anito pagkuwan. Anong sabi ni Rob? Kabadong tanong niya. Ang stepmother mo pala ang naglabas kay Savannah sa ospital. Naiwan ka pa kasi sinalinan ka ng dugo. Inabot ka ng 1 linggo sa ospital. Sabi kasi sa sulat kasama ni baby Savannah, may sakit ang bata at hindi nila kayang ipagamot at may sakit din ng papa mo. So, I thought that your relatives decided to give Savannah to me, to give her the best care. Lumabas nga sa newborn screening na may problema sa bata. Saktong papunta ako ng US noon kaya dinala ko na si Savannah. Pero hindi ako natahimik at naghanap ako ng pruweba kung talagang patay ka na. Kaso, iba nang nakatira sa bahay niyo sa Pangasinan nung pinuntahan ng tao ko. Matagal nang ibinenta ni Papa ang lupa't bahay namin sa Pangasinan at lumipat kami sa Tarlac, sa lugar ng stepmother ko. Naalala ko, nung nagising ako sa ospital, sinabi ng stepmother ko na kinuha mo raw ang anak ko. Kaya galit na galit ako. Sabi niya.
Our situation is manipulated, honey. Kahit binubuli kita noon, hindi kita kayang saktan ng ganun kalala. Nasaktan din ako nung umalis ka. Hindi niya maikakailan na bumabalik na ang tiwala niya kay Henry. Ngunit dahil sa pasakit na dinanas niya noon, hindi na niya alam kung paano magsimula ulit sa relasyon nila. Naguguluhan pa rin ako, Henry. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong sisihin. Emosyonal ng pahayag niya. Muli siya nitong nilapitan at niyakap. Magtiwala ka lang sa akin, Tam, and I will not allow anyone to hurt you. I'm your family. Your real family. Can you please stay with us forever? May pagsamang wika nito habang matiim na tinititigan siya sa mga mata. Tumango siya ngunit hindi napigil ang paghagulgol sa dibdib ng kanyang asawa. 2 linggo pa ang lumipas, kung kailan komportable na ulit si Tamara sa pamilya ni Henry, ay saka naman lalong nang ulit si Javier. Nagduda na siya sa pagiging agresibo nito. Tamara, may tumatawag sa phone mo, sabi ni Mercy na nakaupo sa katabi niyang lamesa. Ginawa na niya itong assistant. Ayon na rin sa kagustuhan ni Henry. Si Kuya Javier lang yan. Anya matapos silipin ang naka-charge na cellphone. Bakit ayaw mo sagutin? Baka importante. Ayoko. Uusigin lang niya ako tungkol sa pagbabalik ko kay Henry. At bakit nga ba nakikialam ang kuya-kuyahan mo na yun? Duda na ako sa kanya ha. Naudlot ang usapan nila nang dumating si Henry kasama si Savannah. Mommy, I got 3 stars po. Excited na pakita ng kanyang anak. Tumakbo na ito palapit sa kanya at pinakita ang tatak na star sa braso nito. Wow, very good talagang anak ko. Kagagaling niyo lang ba sa school? Anya. Opo, at sinundo ako ni Daddy. And he said we will eat in the restaurant. Sige, ililigpit ko lang tong gamit ko at magla-lunch na tayo. Tinulungan na siya ni Mercy na maligpit ang nagkalat niyang papeles. Pagkuha na'y umalis din silang mag-anak. Saan tayo kakain, Henry? Tanong niya nang lula na sila ng kotse. Kotse na ni Henry ang ginamit nila. Sa restaurant ni Kuya Lorenzo. May lunch meeting din kami ng ibang kuya ko. Magkakatabi sila sa backseat at nasa gitna si Savannah. Parang gusto ko ng roasted chicken with honey and lemon. Sabi niya at nai-imagine ang pagkain. Natitigan naman siya ni Henry at isinampa ang kamay nito sa kanyang balikat. Pansin ko, panay ang demand mo ng roast chicken, honey. That's weird. Baka buntis ka. Anito. Tinapik niya ang kamay nito. Anong buntis? Normal lang mag-crave sa tuwing nalalapit na ang period ng babae. At saka may pambili naman ako kaya kakainin ko kung anong gusto ko. Mataray niyang turan. Hey, bakit ang sungit mo na naman ha? Minsan sabay pa kayo ni Savannah na tinutopak, kaya hindi ko na alam kung sinong una kong susuyuin sa inyong mag-ina. Feeling ko tuloy aping-api ako. Nakakainis ka kasi minsan eh. Ang dami mong napupunya sa akin. Kahit sa pagbabalat ko ng gulay may pintas ka. Pati sa pag-aayos ko sa buhok ng anak mo may negative comment ka. Masyado ka kasing perfectionist na wala sa lugar. Enough. Nagsusungit ka na naman. Magchat-chat na ako kay Kuya Lorenzo na magpahanda ng roasted chicken na gusto mo. Sabi nito at nagtipa sa cellphone. Inirapan niya ito pero lihim siyang napangiti. Kahit parang aso't pusa sila, ay naa-appreciate niya ang care nito. Sadyang mapang-asar lang talaga ang kanyang asawa kahit noon pa man. Maya-maya ay ginupo siya ng kaba nang maalala na hindi pa siya dinadatnan ng dalaw. Lumipas na ang 1 buwan. Mommy, magkakaroon din po ba ako ng little brother and little sister? Tanong naman ni Savannah na lalong nagpakaba kay Tamara. Of course you will, baby. Mabilis na sagot ni Henry, sabay kindat sa kanya. When, Daddy? I'm so excited po. Ask your mom. Tumingala naman sa kanya ang bata. Kailan po ako magkakaroon ng little sister and brother, Mommy? Tanong nito. Anak, hindi madaling magkaroon ng sister or brother. Matagal pa yun. Umuso ang bata. Bakit ang classmate ko 2 na ang little sister niya? Wala atang family planning ang parents ng kaklase mo, anak. Amused na wika ni Henry. Ano po yun, Daddy? Bumaling sa ama nito ang atensyon ng bata. I mean, masipag lang ang parents ng kaklase mo, anak. Kami kasi ng mami mo ay busy. At saka ayaw ng mami mo tumabi sa akin kaya baka magkakaapo ka na wala ka pa rin kapatid. Kinurot naman ni Tamara sa braso ang kanyang asawa. Kahit anong sabihin mo riyan, hindi ka maiintindihan ng anak mo, Henry. Tumigil ka nga riyan kung ano-anong sinasabi mo sa bata. Angil niya. But I'm talking to you, honey. Tumigil ka na sabi. Gutom lang yan.
Kinalabit naman siya nito sa leeg kaya iritang-irita na naman siya. Lately ay napapansin niyang ang bilis-bilis niyang mainis sa asawa. Pagdating sa restaurant ng kuya ni Henry ay dumiretso sila sa private dining room. Naroon na ang ibang kapatid nito. May asawa ka na pala ulit, Henry. Hindi ka nahahalik lang sa picture ni Tamara. Sabi ni Lorenzo habang iginigiya sila palapit sa mahabang lamesa. Ito ang may-ari ng hotel at restaurant. Half-brother ito ni Henry. Kuya naman, wag mo naman akong ibisto sa asawa ko. Aawain na naman ako niyan. Angal ni Henry. Puro seryoso na ang ibang kuya nito. Mga umeedad na rin kasi. Tuwang-tuwa naman si Tamara dahil nag-serve ang waiter ng buong roast chicken na binabad sa lemon at honey. Pinahiwa na lang niya yon sa gitna at ang kalahati ay pinapak nila ni Savannah. "It's yummy, Mommy!" Komento ng kanyang anak. "Sabi ko sa iyo lahat ng gustong kainin ni Mommy magugustuhan mo rin." Anya. "I want more po, Mommy. Yung leg po." "Okay." Binigyan niya ito ng isang hita ng manok. "Kain din kayo ng gulay, uy." Ani Henry. Inabutan sila ng isang bowl na sari-saring gulay. Habang kumakain ay nagsimula na rin ang meeting ng magkakapatid. Nakikinig lang si Tamara habang ini-enjoy ang masasarap na pagkain. Pagkatapos ng tanghalian ay nagpahatid lang si Tamara sa store. Sumama naman si Savannah sa daddy nito. Pero sa halip na magtrabaho ay nakatulog siya sa couch. Nagising lang siya nang maramdamang tila lumulutang na siya. "Henry?" Paos niyang sambit nang masilayan ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Buhat na pala siya nito. "Mag-ina talaga kayo ni Savannah. Nakatulog din siya sa office ko at binuhat ko lang palipat sa kotse." Sabi nito. "Anong oras na ba?" 4:00. Tumawag sa akin ng general manager at sinabing tulog ka kaya pinuntahan kita. "Uuwi na ba tayo?" "Yes, honey." Muli siyang pumikit. "Ang bigat na pakiramdam ko, Henry. Kanina pagising ko nahihilo ako. Para bang magkakasakit ako?" Anya. "Magpahinga ka kaya muna. Ang aga mo kasing nagigising para asikasuhin si Savannah. May katulong naman. Minsan late ka na rin matulog." Kasi gusto kong bumawi kay Savannah." "You will take care of her daughter for the rest of your life, Tam. You don't need to rush it. Matagal pa lalaki ang anak natin." Natatakot kasi ako na baka darating ang araw na mawawala na naman sa akin si Savannah. "Please stop overthinking. Hindi ko nahahayaang magkahiwalay kayo ni Savannah. Ayokong iwan mo na naman ako." "Hindi ka ba natuwa nang umalis ako?" "Bakit naman ako matutuwa? I felt miserable when you left me behind. Doon ko na-realize na hindi ko pala kayang mawala ka, Tam." "Pero hinayaan mo akong umalis. Hindi mo ako hinabol." "Dahil hindi ko pa alam kung anong gagawin ko noon. I was terrified and depressed." "Meaning, guilty ka?" "Inaamin ko na nilamon ako ng guilt noon dahil akala ko nagpabaya ako. Kaya naakit ako ng babae. Pero nalaman ko na setup ang nangyari. But when I tried to find you, hindi ko na alam kung nasan ka." "Ibaba mo na ako." Anya nang makalabas sila ng store. Ibinaba naman siya nito, ngunit nang tatayo na siya ay bigla siyang nahilo. "Tamara!" Ani Henry at muli siyang inalalayan. Napakapit siya sa braso nito, ngunit sumidhi ang kanyang pagkahilo hanggang sa magdilim ang kanyang paligid. Pero nadama pa niyang sinalo siya ni Henry sa bewang. Nagising si Tamara na nasa ospital na siya. Una niyang nasilayan ay si Savannah na nakaupo sa kanyang paanan. "What happened to Mommy, Daddy?" Tanong nito kay Henry na kalalabas lang ng banyo. "She will be fine, baby." Anito. Bigla siya nitong nilapitan nang mapansing gising na siya. "She's awake." Bulalas nito. Lumapit din sa kanya si Savannah at yumakap. "I'm worried po, Mommy. How are you po?" Malungkot nitong sabi. "Okay lang si Mommy, anak. Pero bakit ako narito?" Anya sabay tingin kay Henry. Malapad itong umiti at hindi niya nagustuhan ang pahiwatig nito. "Guess what, honey?" Anito. "Paghuhulain mo pa ako ay nasa ospital na nga ako." Angil niya. May kinuha itong pink na papel at binigay sa kanya. Binasa naman niya ang nakasulat at nawindang siya sa nabasa. Buntis ako?" Gilalas niyang untag. "Yes, honey. Sabi ko na may ibig sabihin ng paglala ng anger issue mo. Pinaglilihan mo siguro ang pogi mong asawa." "Teka, bakit ako nabuntis?" Wala sa wisyo niyang tanong. Nagsalubong tuloy ang makakapal na kilay ni Henry. "Ano ba namang klaseng tanong yan, honey? May asawa ka. Of course, posible ka mabuntis."
Hindi naman tayo hindi tayo nagtabi sa kama na tayo lang, di ba? May amnesia ka ba? Nung gabing nalasing ka sa bar, hindi pa dinala kita sa condo unit ko. At doon ay... Tama na. Pigil niya sa pagsasalita nito nang maalala ang tinutukoy nito at malingunan si Savannah na nanonood sa kanila. Walang yaka. Sinadya mo to, no? Iritableng palatak niya. Hey, nanisi ka na naman. I didn't mean it, but I like it, honey. Wala ka ng dahilan para takasan ako. Magdadalawa ng anak natin kaya maging mabait ka na sa akin. Inirapan niya ito. Kung hindi mo ako laging inaasar, edi hindi sana tayo nagbabangayan palagi. Okay, hindi na kita aasarin. At saka buntis ka kaya bawal kang magalit at ma-stress. Bawal yun dahil baka paglabas ng baby natin, toyoin agad. I'll take care of you, okay? Nako, wala kang antyaga noon sa pagsunod sa cravings ko eh. Huwag ka nang mangako, Henry Guerrero. Babawi na ako ngayon. Lumapit pa ito at bigla siyang hinalikan sa noo. Pahinga ka muna, kakausapin ko lang ang doktor, okay? Anito saka lumabas. Napangiti naman siya nang matitigan ng kanyang anak na humiga na sa kanyang tabi. Magkakaroon ka na ng kapatid, Savannah. Anya, tumingala ito sa kanyang muka. Kapatid po? Oo, little sister or brother. Napaupo ito bigla. Wow, is that for real, Mommy? Yes, but be patient ha. It takes time to see your little sister or brother. I will wait po, Mommy. I'm so excited to be ate na po. Umupo naman siya at niyakap ang kanyang anak. Hinagkan niya ito sa noo. Nang makabalik si Henry ay nagligpit na sila ng gamit. Pinayagan na rin sila ng doktor na umuwi. Sa pagsisimula ng paglilihi ni Tamara ay nagpahinga siya sa trabaho. Ngunit nababagot naman siya, lalo't ayaw ni Henry na gumawa siya ng gawaing bahay. Ma, wag po kayo magbuhat ng mabigat. Sabi ni Manang Tessa nang maabutan siyang nagbubuhat ng laundry basket. Patungo na siya sa laundry room. Magaan lang naman to, Manang. Kaya ko na ho to. Pilit niya. Ako na po ang bahala riyan. Ipapalaban natin yan sa labandera. Darating siya mamaya. Ay, ayoko pa magpalaban ng underwear naming mag-asawa. Konti lang naman to. Hindi siya nagpaawat. Maya-maya ay dumating si Henry kasama si Savannah na kagagaling lang sa school. Tamara, sabing huwag ka maglaba eh. Ani Henry, tumakbo na patungo sa kanya. Underwear lang naman tong lalaban ko. Magaan lang. Buntis lang ako, hindi ako disabled, Henry. Huwag kayong OA lahat. Bagot na kaya ako dito sa bahay. Pero sabi ng doktor, masela ng pagbubuntis mo, honey. Bawal kang magbuhat ng mabigat. Ang gaan nga lang kasi nitong bitbit ko. Kailangan malaban ko ang mga to kasi uulan at babaho. Ako na maglalaba kung ayaw mong ipalaba yan sa iba. Inagaw na nito sa kamay niya ang laundry basket. Sinundan pa rin niya ito hanggang sa laundry room. Ibabad mo muna sa tubig ang mga underwear bago sabunan. Huwag mong paikutin niya sa washing machine kasi masisira ang mga sinulid. Oo na po. Maupo ka na lang dun sa salas at maghintay ng lunch. Ibinabad naman ni Henry sa palanggan ng may tubig ang underwear nila. Wala akong ganang kumain. Ano palang kakainin mo? Ilang araw ka nang naghahanap ng pagkain na mahirap hagilapin ah. Gusto ko ng dragon fruit, yung pulang-pula ang laman. Ayan ka na naman, tapos hindi mo naman kakainin, titikman mo lang. Sabihin mo lang kung tinatamad ka at hindi na kita pipilitin. Hindi naman sa tinatamad ako, pero naiinis ako na hindi ka kumakain, honey. Napupuyat ako kakabantay sa'yo sa gabi kasi bigla kang nagigising at naghahanap ng makakain. Tapos tikim lang ang gagawin mo. Magugutom si baby kapag hindi ka kumain ng maayos. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko eh. Mas malala ang paglilihim mo ngayon ah. Pero sige, maghahanap ako ng dragon fruit. Ibabad ko muna sa powder tong underwear natin at babalikan ko mamaya. Halika muna sa salas. Hindi pa siya kumilos kaya bigla siya nitong binuhat at naglakad pabalik ng lobby. Tuwang-tuwa naman ang anak nila sa tuwing buhat siya ni Henry. Parang baby ni Daddy si Mommy. So cute. Kinikilig pang sabi ni Savannah. Lumambitin din ito sa braso ni Henry. Nang maiupo siya ni Henry sa sofa ay nagpaalam naman to. Alauna na ng hapon ay hindi pa nakakabalik si Henry. Sinamahan lang ni Tamarang kumain si Savannah at patikim-tikim lang siya ng ulam. Kahit anong pilit niyang kumain ay tila ayaw tanggapin ng kanyang sikmura. Daddy's back, Mommy! Ani Savannah. Narinig lang ang kotse ng daddy nito. Bumaba na ito ng silya at sinalubong ang ama. Naisip niyang asarin si Henry nang makitang may bitbit itong isang supot ng dragon fruit.
I got what you want to eat, honey. Ihiwain ko muna to. Sabi nito, excited pang lumapit sa lababo at hinugasan ang mga prutas. Red bang naman yan, honey? Anya. Yes, nabuksan ko ang isa kanina. Hinintay na niya ito. Maya-maya ay nilapitan siya nito dala ang nahiwang dragon fruit na nasa plato. Tinitigan muna niya ang prutas. Alisin mo muna mga buto, sabi niya. What? Are you kidding me, Tamara? Angal nito. Ayoko nang may buto eh. Anak nang. Napakamot to sa ulo. Paano ko tatanggalin ang mga buto na yan? Ang liliit niyan. Honey naman. Gawin mo na lang. Patago siyang ngumiti. Kahit halatang nayayamot ay ginawa rin ni Henry ang gusto niya. Umupo ito sa kanyang tabi at pinagtiyagaang alisin ang buto ng dragon fruit gamit ang kutsilyo. Pasalamat ka, mahal kita, Tamara. Angil nito. Nawindang siya at napatitig sa seryoso niyang asawa. Bigla na lamang sumikdo ang kanyang puso. Yun ang unang pagkakataon na sinabi nito na mahal siya nito. Sinabi lang nito noon na crush siya nito kaya siya niligawan. Okay na yan, Henry. Huwag ka nang magpagod. Tigil din niya rito. Kung makapaghihintay ka, tatanggalin ko lahat ng buto nitong prutas. Wag na. Okay, open your mouth then. Tinusok nito ng tinidor ang maliit na hiwa ng prutas at isinubo sa kanya. Lakihan mo naman ang buka ng bibig mo, Tamara, honey. Anito. May naiwan pang katas ng prutas sa gilid ng kanyang labi. Papahirin sana niya yun ng table napkin, ngunit pinigil ni Henry ang kanyang kamay. Nagulat siya nang bigla siya nitong siniil ng halik sa mga labi. Sabay alis na rin ang katas ng prutas. Ang tamis din pala nito, no? Nakangiting saad nito nang ilayo ang bibig sa kanya. Pero mas matamis ang labi mo. Isa pa, honey. Hirit nito at muli siyang hinalikan. Tutugon na sana siya sa halik nito ngunit biglang lumapit si Savannah. Gusto ko rin yung kinakain ni Mommy, Daddy, sabi ng bata. Sure ka, baby. Kaya ka antukin after school eh. Ang hilig mong saluhan si Mommy mo. Di naman daw po real yun, sabi ni Mommy. Normal lang daw pong inaantok ang mga kids after school. Oo na po. Okay, open your mouth, baby. Ani Henry, sinubuan din ng prutas ang anak. Pagkatapos ay si Tamara naman ang sinubuan nito pero may kasamang panakaw na halik. At sa pagkakataong yon ay napagtanto ni Tamara na tuluyan nang ang bumalik ang pagmamahal niya kay Henry. Sa kwarto mo na ako matutulog mamaya, honey. Para naman hindi ka na mangangatok sa kwarto ko at magpasama sa kusina. Maya-maya ay sabi ni Henry. Sige, basta magdala ka ng unan. Oo naman. Pagsapit nga ng gabi ay natulog si Henry sa kwarto ni Tamara. Maaga natulog ang buntis at siya ang nagbantay sa nakacharge nitong cellphone. Nanood pa siya ng telebisyon. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Tamara. Dinampot yun ni Henry mula sa mesita at tiningnan kung sino ang caller. Javier? Kunot noong basa niya sa pangalan ng caller. Tinanggal niya sa charger ang cellphone at sinugot ang tawag. Lumabas siya ng kwarto. Tamara, you finally answer my call. Sabi ni Javier buhat sa kabilang linya. Umigting ang panga niya sa gigil kaya nagsalita siya. Anong kailangan mo sa asawa ko? Tanong niya. Henry Guerrero? Yes, it's me. What do you need? Nasaan si Tamara? She's sleeping and I won't allow you to bother her anymore. Huwag mo akong subukan, Henry. Ibalik mo sa akin si Tamara. He grinned. Anong ibalik? She's my wife and you're just her stepbrother who is obsessed with her. I knew it, Javier. Nabasa ko ang chat mo kay Tamara nung isang araw gamit ang dummy account. At siguro ikaw ang nag-hack sa social media account ko noon, no? Kaya na-setup mo kami ni Tamara. You're right. And you hacked my account too. Gigil na rin ito sa kabilang linya. Ang hindi alam ni Tamara ay minsan niyang ginamit ang cellphone nito. Na-trace niya lahat ng close contact nito at ang account ni Javier. Nalaman niya lahat ng transactions ng lalaki. I know how good you are at hacking, Javier. Pero mali ka ng kinalaban. Ako ang nag-hack ng confidential files ng kumpanya mo. Kaya nalaman ko na marami kang ninakaw na pera mula sa malalaking kumpanya. At yun ang dahilan kaya ka biglang naging milyonaryo. But it's time for your downfall. Alam na ng mga ninakawan mong ginawa mo. Pero hindi na ako interesado ron. Ang gusto ko lang malaman ay ang dahilan kung bakit kinokontrol mong buhay ni Tamara. You're the one who decided to send my daughter in front of her house and brainwashed my wife. Nanginig na siya sa galit. Sandaling natahimik ang panig ni Javier. Maya-maya ay minura siya nito. You're witty, Henry. Do you know why I hate you so much? Dahil sinira mo lahat ng plano ko. Alam ko lahat
Ang pustahan niyo ng mga kaibigan niyo para mapasagot sa panliligaw mo si Tamara. At lalo akong nagalit nung nalamang buntis siya. She's supposed to be mine, but you ruined everything. Pinaghiwalay ko na nga kayo, pero hinabol ka pa rin ni Tamara dahil sa anak niyo. She refused to marry me, kahit sinabi ko nang yun ang last will ng tatay niya. Bunyag nito. Lalo lamang nang gagalaiti si Henry. You're sick, Javier. It makes sense kung bakit pabalik-balik ka pa rin sa university noon kahit graduate ka na. At alam mo ba kung bakit hindi ka magawang mahalin ni Tamara? Kahit winasak mo ang relasyon namin? Yun ay dahil mas makapangyarihan na pag-ibig kaysa sa masamang intensyon mo. You didn't love Tamara. Hindi ganyan ang tamang pagmamahal. Bakit? Minahal mo ba si Tamara? Hindi ba't ginawa mo lang siyang laruan at libangan sa tuwing nababagot ka? Inaamin ko naging gagawa ko noon. Pero pagdating kay Tamara, tumitino ako. But thanks to you. Kasi nung iniwan ako ni Tamara, na-realize ko na mahal ko talaga siya. At ngayon bumalik siya sa akin. Hindi ko hahayaang sirain mo ulit kami. Nanakot ka pa ng kung sinong babae para masira kami ni Tamara. Pati nanay mo, inutusan mo na dalhin ang anak namin ni Tamara sa bahay ko habang nakadisguise siya. Pero sorry ka dahil nasili pa rin ang mukha niya sa CCTV footage. You framed us, and you won. But your victory is not forever, Javier. Nagnanakaw ka ng pera ng ibang kumpanya para masabing milyonaryo ka. Para saan? Para mahalin ka ni Tamara kasi akala mo kayang bilhin ng pera ang pagmamahal niya. Hindi na nakasagot si Javier. Magsasalita pa sana siya ngunit napansin niya si Tamara na nakatayo sa kanyang likuran. Nilapitan niya ito at inilapat sa tenga nito ang cellphone. Nawindang naman si Tamara nang marinig ang palatak ni Javier sa kabilang linya. Akala nito ay si Henry pa rin ang kausap. Ikaw ang nagsimula nito, Henry. Binalaan na kita na layuan mo si Tamara. I sent you a text message pero binaliwala mo lang. I care for her at nasaktan ako nung nalamang pinagpustahan niyo lang siya ng mga kaibigan mo. Magmula noon, ginawa ko lahat para ma-realize ni Tamara na hindi ka niya dapat mahalin. At tama ka, sinadya kong ilayo sa kanya ang anak niya. At pinaniwala siya na kinuha mo ang bata. At sinabi ko sa sulat na kasama sa bata na patay na si Tamara. Yun ay para wag mo na siyang hanapin. And my mother's death was an accident. Nagalit kasi siya sa akin nung nalaman ng pinagagawa ko. Pero sa kabila ng mga ginawa ko, bumalik pa rin sa'yo si Tamara. Ganun ka ba niya kamahal? Handa siyang magpakatanga sa gagong tulad mo. Mahabang palatak ni Javier na nagpasikip sa dibdib ni Tamara. Nagtiwala siya kay Javier. Itinuring niya itong pamilya na tanging may concern sa kanya. Pero mali pala siya. Oo, Javier. Mahal ko si Henry. At hindi ka tangahan yun. Mas naging tanga ako dahil nagtiwala ako sa'yo. Lumuluhang wika ni Tamara. Tamara? Nauutal na sambit ni Javier. Nagulat ito nang bigla siyang nagsalita. Oo, ako nga to. At narinig ko lahat ng sinabi mo. Buong akala ko ikaw lang ang taong may malasakit sa akin kasi tinulungan mo akong makabangon. Pero ikaw palang naglagay sa akin sa masalimuot na sitwasyon. Napahagulgol na siya. Inagaw naman sa kanya ni Henry ang cellphone at sandaling kinausap si Javier. Pagkawan ay binuhat siya nito at ibinalik sa loob ng kwarto. Calm down, honey. Ako na ang bahalang magpanagot kay Javier sa batas. Marami na akong hawak na ebidensya laban sa kanya. Hindi ko nahahayaang magagawa na naman siya ng masama. Pagbabayarin ko siya. Magpahinga ka na ulit, okay? Alo nito sa kanya. Tumango siya at yumakap dito. Paano mo pala nalaman lahat ng ginawa ni Javier, Henry? O sisa niya nang makahiga na siya sa kama? Nung sinabi mo ang buong pangalan ng stepmother mo, pinaimbestigahan ko si Javier. Nakuha ko ang contact details niya sa phone mo, kaya nahack ko lahat ng social media accounts niya maging email. Kaya nalaman ko lahat ng transactions niya. Pinaimbestigahan ko rin ang nangyari sa stepmother mo at natuklasan ko na si Javier ang may pakana ng lahat ng nangyari sa atin. Siya ang punot dulo ng lahat ng to because he's obsessed with you, honey. Nanikip na naman ang kanyang dibdib at napaluha. Akala ko nadulas ng sahagdan ng stepmother ko. Naabutan ko kasi siyang wala ng buhay. Dahil pala kay Javier kaya siya nahulog. Simula noon, pansin ko na may nagbago kay Javier. Palagi siyang galit. Kwento niya. Maybe Javier's guilt ruined his mind. Titiyakin ko na mabubulok siya sa kulungan. Gigil nitong wika. Mag-ingat ka, Henry. Baka kung anong gawin sa'yo ni Javier. Nakita ko may tinatago siyang baril sa kwarto niya. Don't worry about me. Nag-report na ako sa kuya kong pulis para matulungan tayo na mahuli si Javier. Hahabulin din siya ng mga kumpanya na pinagnakawan niya. Napanatag din siya at muling huminga.
Inayos ni Henry ang kanyang kumot at hinagkan siya sa noo. Matulog ka na ulit. Tatawagan ko lang ang kuya ko. Nito at muling lumabas. 3 araw na hindi lumabas ng bahay si Tamara dahil sa takot. Gwardyado naman ang bahay nila at maraming bodyguard si Savannah sa tuwing papasok sa school. Pagsapit ng tanghali ay dumating ang kanyang mag-ama. Sinalubong niya ang mga ito sa salas. Mommy, 3 stars po ulit ako. Masayang balita ng kanyang anak. Pinakita ang marka ng star sa kamay nito. Wow, ang galing talaga ng anak ko na yan. Anya, pinupog ng halik ang mukha ng bata. Pagkawan ay sinalubong din niya si Henry at inunahan ito ng halik sa mga labi. Nakangiti ito at pinakita ang pasalubong na isang supot na hinog na mangga. Meron ding hilaw. Kahapon ka pa naghahanap ng mangga, honey, kaya bumili ako. Sabi nito, inakbayan siya. Salamat, hon. Saglit niya itong niyakap. You're welcome. Let's go to the kitchen. Yaya nito pagkuwan. Sumama naman silang mag-ina rito sa kusina. May good news pala ako, hon. Maya-maya ay sabi ni Henry habang naghihiwa ng hinog na mangga. Ano yon? Nasasabik niyang tanong. Nakaupo na sila ni Savannah sa harap ng lamesa. Tinitingnan niya ang notebook ng kanyang anak. Nahuli na kanina si Javier. Balak pa sana niyang tumakas pero na-corner ng mga pulis sa bahay niya. Batid nito. Natigilan siya. Magkahalong ginhawa at lungkot ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yon. Sa kabila ng mga kasalanan ni Javier, ay may munting awa pa rin siyang naramdaman dito. Naisip niya, magiging mabuti kaya ito kung hindi ito nagkagusto sa kanya? Nag-iba kaya ang landas nito kung itinuon nito ang pagtingin sa iba? Naaawa siya rito pero kasalanan din naman ito dahil mas pinili nitong maging masama. Sana nga'y magbago na si Javier sa loob ng kulungan. Ginusto naman niya nangyari sa kanya. Anya sa malamig na tinig. You don't need to feel guilty, Tam. I know you blame yourself about Javier's aggressiveness. Naaawa lang ako sa kanya kasi ang concern niya sa akin ay nilamon ng galit at insecurity. Kung hindi mo ako nabuntis noon at nalaman ko kaagad ng totoo na pinagpustahan lang ninyo ako ng mga kaibigan mo, siguro hindi tayo nagkatuluyan. At siguro, hindi naging agresibo si Javier. Siya pala ang nag-text sa akin at nagbigay ng impormasyon tungkol sa pustahan niyo ng mga kaibigan mo. In the end, it's all my fault. Dismayadong sabi nito. Tumayo siya at nilapitan ng kanyang asawa. Niyakap niya ito buhat sa likuran. I didn't blame you either, honey. Ako itong na-in-love sa'yo. Anya. Pumihit naman si Henry paharap sa kanya. Do you mean in love ka na sa akin nung college pa tayo? Excited nitong tanong. Yes, at hindi tuluyang nawala ang pagmamahal na yun. Nagalit ako pero alam ko sa sarili ko na kaya pa rin kitang mahalin ulit. At nangyari nga, mas mahal kita ngayon, Henry. Our maturity teaches us to learn how to value love. And this time, we will love each other even stronger. Nakangiting pahayag niya. Yumuko naman ito at ngumiti. Ganun pala ang pag-ibig. Tumitibay sa gitna ng mga pagsubok. Tama rin si Mommy. Marirealize mo kung gaano mo kamahal at kailangan ng isang tao kapag ito'y biglang nawala sa'yo. Nung umalis ka, Tamara, doon ko napagtanto kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. At nung nalaman kong buhay ka nga at narito sa Maynila, sobrang saya ko. This time I will do anything to make you feel how much I love you. Kahit pa paakitin mo ako sa puno ng nyog at maghanap ng buko na iisang mata. Natawa siya sa huling sinabi nito. Joke ko lang yung maghanap ka ng buko na iisang mata, no? I'm just teasing your patience, Henry. I know, but I'm really willing to do anything to satisfy you, honey. Sige na, nasa na mangga ko? Kanina pa ako naglalaway rito. Wait. Kumuha ito ng isang hiwa ng manggang nabalatan at inipit sa bibig nito. Kumagat naman siya sa manggang nasa bibig nito at mahinhing kinain yun. Nang magtagpo ang kanilang mga labi ay tuloy na ang halikan. Kaso may batang naiinggit. I want mango too, Daddy. Hirit ni Savannah. Wait lang, baby. Maghahain na ng mangga si Daddy. What do you want? Hinog o hilaw? Both po. Mana ka talaga sa mami mo. Pero wag mong mamanahin ang toyo ng mami mo, ha? Tiningnan ito ng masama ni Tamara. Ngumiti ito ng matamis. Oh, ito na po, may princess and may queen. Masayang ani Henry. Naglagay na ng nahiwa at nabalatang mangga sa plato at inilapag sa lamesa. Pumesto naman silang mag-ina sa harap ng lamesa at tinapak ang mangga. Payapa na rin ang isip ni Tamara dahil nakakulong na si Javier. Nakapag-focus din siya sa kanyang mag-ama. Hindi siya nahirapan sa pagbubuntis dahil todo asikaso sa kanya si Henry
at tumulong din ang kanyang in-laws. Sumaya palalo at naging mas makulay ang kanilang pamilya nang maisilang na ang baby boy nila na kinasabikan ni Savannah. Magiging ate na kasi ito. Mula sa isang maling akala, masalimuot na pagkakahiwalay at mapait na panlilinlang, nabuo muli ang tiwala at higit sa lahat, ang isang pamilyang kay tagal ipinaglaban. Sa dulo, hindi galit ang nanaig, kundi ang pagmamahal. At sa wakas, ito ang kwento nilang muling isinulat ng tadhana. Mas buo, mas matatag, at mas totoo. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.